Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 50 ng Makiling Araw ng Biyernes. Sabi naman ni Magnolia, alam mo, may dugong tera yung kapatid mo na si Rose. Kaya hindi na yan bago sa kanya kung pipiliin niya yung kanyang pamilya. Kaya ituring mo na lang siyang parang kalaban. Sabi naman ni Amira, hindi totoo yan Magnolia. Kapatid ko pa rin siya at hindi kalaban ang tingin ko sa kanya. Sabi naman niya, dagdag pa niya, papaano? Kung meron tayong mga plano, ibig sabihin nun, ibibigay ba natin to sa kanya? Sabi naman ni Magnolia, meron pa nga naman daw sila mga bagong plano. So ibig sabihin, gagamitin ba raw ito kay Rose? Ang sabi naman ni Amira, ang Crazy Five ang nauna. Kaya dapat sila ang unang makatikim ng paghihiganti ko. Ngayon, nagpakita sa kanya yung petal ng mutya. Saan galing to? Sabi niya, Ngayon sabi naman ni Magnolia, isa lang ibig sabihin niyan, Amira. Sumasang-ayon sa'yo si Makiling sa iyong desisyon. Nakangiti sa kanya si Maria Makiling, Talagang suportado siya kay Amira. Samantala, sumunod na araw, naistorbo si Amira sa kanyang opisina. Sabi nung lalaki, Ma'am, meron pong tao naghahanap sa inyo. Pwede ba pabalikin mo na lang siya bukas kasi busy ako dito sa opisina. Kilala niyo raw po dati. Dati niyo raw po siyang kabarangay. Pumasok na agad si Mang Estong. Mang Estong, kayo po pala. Upo po muna kayo. Kamusta na kayo? Kamusta na po ba si Ate Becca? Yan na nga ba ang pinunta ko sa iyo, Amira? May isang buwan na nakalilipas simula nung nangyari. Patay na ang Ate Becca mo. Ha? Ano po nangyari? Paano po yung nangyari? Alam mo ba, simula nung naitayo yung planta ng Excelsium, lumipat na kami sa kabilang barangay. Kalapit lang sa dating Uyente. Sobrang sama ng polusyon dahil kontaminado na yung ilog na malapit sa tinitirhan namin. Maraming nagkakasakit pati mga bata at nadami doon ng Ate Becca mo. Kaya siya namatay. Sobrang sakit, Amira. Nandito lang ako para hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Alam ko maganda na ang buhay mo. At siguro naman may magagawa ka para mapasara yung planta. Ilan naman ang hinihiling ko yung mapasara at tuluyang mapabagsak yung planta ng Excelsium. Samantala, narito na yung pagbabalik ni Porce sa kumpanya. Sabi niya, yan pala yung maingay sa baba kanina. Opo ma'am, kanina pa po gumagawa ng mga furniture dito Ba't kasi dyan pag ginagawa yan? Kaya sabi ng mga board of members, welcome back Ma'am Portia. Thank you. Ngayon simulan na natin. Ma'am, ito po yung report na sisimulan po ninyo. At ito pa po yung isa. Nagulat si Portia kasi ang nakalagay, manufacturing plant, possible closure. Bakit ito? Isasara ang planta natin? Hindi ko to alam. Sabi na kanyang sekretary, isinama po yan ni Dr. Franco ng President para po sa discussion ninyo ngayong araw. Kung ganun, meron nagrarally sa labas ng kumpanya para isarado ang planta natin. Hindi to pwede mangyari. Panigurado may kinalaman dito si Amira sa mga nangyayari dito. Kaso ma'am, meron pa pong isang problema. Meron pong isang reporter. Nakarating na po itong balitang to at nasulatan niya na po ng article. Nako, merong reporter? Sabi ni Portia. Hindi to pwede mangyari. Gagawan ko to ng paraan para hindi masara ang planta natin. Pera lang naman ang katapat niya mga yan Yung mga nagrarally na yan, tapalan natin ng pera. Yun nga lang, lalong sumakit ang ulo niya dahil nalaman niya na meron palang reporter at ilalabas na rin yung article. Kailangan hindi ito makalabas. Sabi naman ng sekretary niya, bigyan niyo ng tubig. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tubig? Kasi nahihilo kayo, masakit po ulo niyo. Ngayon, talagang hindi talaga makapaniwala si Portia kasi nga, kababalik lang niya sa trabaho, sandamakmak na agad yung bungad sa kanya na negatibong balita. Ito yung matinding kinakaharap ng mga pamilya Tera ngayon. Sabi ng sekretary niya, kapag hinayaan niyo po ito, ma'am, lalabas po ito sa publiko at meron pong hawak na ebidensya ang mga residente doon na talaga nga namang kontaminado na ng chemical yung ilog na malapit sa kanilang tinitirhan. Delikado po ang lagay ng planta. Maaari po ito mapasara ng munisipyo. Ngayon, habang nakatayo si Portia, tumingin siya sa kanyang kanan at nakita niya yung lalaking gumagawa nga ng 'di ba?
meron siyang hawak na baril. Ang tingin niya, baril. Natakot siya kasi nga may trauma siya sa tinamunga niya kay Amira, di ba? Babarilin niya ako. Sino yung lalaki niya? May hawak na baril. Naalala niya yung pagpapahirap sa kanya ni Amira nung gabing yun. Dahil nga hindi pa siya talaga mentally cured, di ba? Hindi pa talaga siya mentally stable, kumbaga. Pumasok agad siya sa trabaho. Dumating si Doc Franco sa si Natalie kasama si Alex. Ano ba nangyayari sa'yo, Portia? Dad, tulungan mo ako, babarilin ako ng lalaki niyan. Pinanda na agad ni Alex yung baril. Binuksan niya yung pinto. Halika nga dito, may hawak ka bang baril? Wala po, sir. Ang tingin ni Portia, nakatutok sa kanya yung baril at hawak ng lalaki. May hawak siyang baril, Dad, tulungan mo ako, babarilin niya ako, papatayin niya ako. Tulungan mo ako, Dad, takot ako. Tulungan mo ako. Sigaw siya ng sigaw. Ngayon, nagtataka sila kasi hindi naman talaga nanganganib ang buhay ni Portia. Ba't siya naggaganon? Diba? Ba't ganun yung inaasal niya? Nung naimasmasan na siya, pinaliwanag niya, Ma'am, Dad, totoo yung nakita ko. Nakatutok sa akin yung baril hawak ng lalaki. O maaari nag-hallucinate lang ako. Ang tingin ko doon sa hawak niya is baril. Panigurado talaga, hindi pa talaga ako nakaka-move on doon sa nangyari. Sabi naman ng nanay niya, I think kailangan mo muna mag-leave, anak. Hindi po. Kailangan kong harapin ang problemang to. Okay ako. Okay ang mental ko. Kaya magagawa ko to na maayos. Sigurado ka ba talaga, Portia? Malaki ang kinakaharap ng kumpanya natin. Dahil isasarado ang planta natin. Tapos, nagagawa mo pa talagang sabihin yan? Yes, Dad. I will fix it. Magtiwala ka lang sa akin. Ayusin ko to. Umalis siya, para kaharapin nga yung reporter. Samantala, nakipagkita na nga si Amira dito sa reporter na to. Ito pala ay walang iba kundi si Bianca Malyari, yung isa sa mga biktima ng Crazy 5 noon at nag-aaral din sa USAM University, di ba? Napagawa mo na ba yung ginagawa ko? Oo, at naisulat ko na. Maaari ko na nga itong ilabas. At saka nagkakasakit na ang mga tao doon, Amira, doon sa lugar natin. Yung kalapit na lugar, malapit sa dating Uyente. Lalo na ang mga bata, nakakaawa sila. Puro pollution na yung nalalanghap nila. Marami nang namamatay. So, naalala ni Amira yung flashback, yung pagpapahirap na ginawa ng Crazy 5 noon kay Bianca. Mabuti na lamang at nagtrabaho ko noon sa USAM. Kaya nakilala kita, Bianca. Ayan binubuli siya kasi mataba siya. Sabi ni Oliver, ang taba-taba mo kasi, Bianca. Paalisin nyo na ako dito, pakawalan nyo na ako. Dahil pinapunta ako dito ni Seb. Sabi naman ni Maxine, pinapunta ka rito ni Seb? Akin lang siya, okay? Hindi ka niya magugustuhan. Dahil wala kang kwenta. Ngayon dumating si Seb, sabi niya, ikaw naman, masyado kasing assuming. Wala naman ako talagang gusto sa'yo, sabi ni Maxine. O diba? Hindi ka talaga gusto ni Seb. Tapos dumating si Portia. Tinutulak niya rin yung ulo niya para halikan yung sapatos ni Portia. Kaya napapaiyak itong si Bianca kapag naalala niya yung bababoy saka yung pambubuli sa kanya ng Crazy 5. Sabi naman ni Amira, tayong dalawa ang magkakampi dito. Tayo lang dalawa ang pwede magtulungan. Sabi niya, di ba? So talagang gaganti talaga sila, solid puwersa sila dito. Ngayon sabi naman ni Bianca, hindi ko pa rin nalilimutan ang ginawa nila sa akin. Sobra na. Kaya maghihiganti talaga ako. Samantalang ito namang si Doc Franco, alam mo, meron na nga problemang kinakaharap ang kumpanya, pumapasok pa siya, hindi pa siya okay. Dapat talaga magpatingin muna siya sa psychiatrist. Sabi ng nanay niya, si Natalie, talaga bang yan pa rin ang iniisip mo? Ang kumpanya, kesa sa anak mo? Nakalimutan mo na ba na muntikan ng mamatay ang anak mo dahil dyan kay Amira? O bakit? Ba't ka nagkakaganyan, Natalie? Alam mo, Franco, lahat na ibinuhos ng mga anak natin. Si Seb, si Portia, ibinigay lahat para lang sa reputasyon ng kumpanyang ito. Pero hindi mo pa rin makita yung efforts nila. Tapos sasabihin mo, ganyan? Hindi mo pa rin talaga binibigyan ng konsiderasyon yung anak mo? Sabi naman ni Doc Franco, alam mo, meron kang ibig sabihin sa mga sinasabi mo Dahil ba sa pagpapatira natin dito kay Rose? Oo, dahil just sa anak mo sa labas. Sabi ko na nga ba Hindi ka ba nakakaintindi, Natalie? Pinapunta ko lang si Rose dahil may kailangan ako sa kanya. Hindi
Hindi yon ang sabihin mo, Franco, nakikita mo si Lena sa kanya. Tumigil ka na nga, Natalie. Wala akong pakialam dyan sa feelings mo. Sobra-sobra na ang kinakaharap ng kumpanya ngayon. Ang dami ng problema. Kaya huwag ka nang dumagdag pa. Okay? Walang halaga yung mga feelings mo ngayon. Sinasabay mo pa yan. Yung mga walang kakweta-kwetang bagay na yan. Saka pwede ba? Wala na sa isipan ko si Lena. Tapos na yon, nakaraan na yon. Ang plano ko ngayon ay mapa sa atin si Rose. At ito na nangyayari na nga, 'di ba? Talagang gagamitin niya talaga yung anak niya, 'di ba? Para lang makapagiganti kay Amira, para bilugin ang utak nito at kumampi nga sa kanila para maging matagumpay ang Nexcelsior. Samantala, ito naman si Seb, tinawagan ng kapatid niya. Sabi ko naman sa iyo, sasamahan kita eh. Hindi ka na dapat pa lumakad dyan. Sabi ko naman sa iyo, kuya, kaya ko na to. Kakatagpuin ko yung reporter. Sabi ko naman sa iyo, kahit tawagin mo yung driver, siya na lang yung mag-drive sa'yo, kuya, hindi ko nga kailangan ng personal alalay. Ngayon, napakita sa kanya si Bianca at nag-grocery pa ito. Sabi niya, hello Portia, long time no see. Ang tagal ko kasi naghintay eh, kaya nag-grocery muna ako sa taas. Sabi naman ni Portia, did I know you? Sabi naman ni Bianca, talagang mga taong gumagawa ng mga masasama, no? Marami ka na kasing nabully sa USAM noon, kaya imposible talaga na maalala mo ko. Okay, magpapakilala ko, ako si Bianca Malyari, ang isa sa mga binuli nyo noon ng Crazy Five. So talagang inaalala ni Portia at tuluyan na nga niya nakilala, diba, itong pagkatao nga ni Bianca. Naalala niya, sabi niya, Maxine, meron ka bang tissue dyan? Meron. Alika nga dito, punasan ko yung mukha mo. Salamat Portia, nagpapasalamat pa siya, no? Ayan, no, sobrang dirty ng mukha mo. Tapos binigyan niya ng malakas sa sampal. Si Bianca, kakaawa naman. Binubuli talaga nila, pisikalan na. Bianca Malyari, ikaw nga. Tama, ako nga, ang isa sa mga nabuli niyo noon. So ikaw pala tong reporter na kakatagpuin ko ngayon, ha? Ano ba talaga ang pakay mo? Bakit mo to ginagawa? Sabi naman ni Bianca, pwede ba, Portia, huwag ka na nga magmaang-maangan. So, siyempre, ginagawa ko lang naman itong trabaho ko. Gusto ko nga makatulong sa taong bayan para sa kaligtasan nila. So sabi naman ni Portia, napaka-polite mo naman. Pwede ba huwag mo na akong plastikin? Alam ko naman talaga na may pakay ka. Gusto mo ilabas yung article para masira ang reputasyon ng kumpanya at tuluyan masarado yung planta. Diba? So sabi niya, sabi mo nga sa akin, sino ba talagang tumutulong sa'yo? Sabi niya, no, kay Bianca. So dumating na nga tong si Amira. Pumalakpak siya, no? Ang ganda na entrance dito ni Amira, eh. Sabi niya, Portia, talagang nagkaroon tayo ng reunion na ng USAM. Amira, ikaw pala. Sabi ko na nga ba eh, ano ibig mong sabihin? Diba, magkakasama tayo sa USAM before? At saka meron akong surprise sa'yo. Eto binigay yung sobre. Yan nga pala yung disease order para sa planta ninyo. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. Abangan natin yan sa Lunes, ang susunod na episodes ng pinakamagandang revenge drama ng primetime. Yan ang pakatutukan natin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kapuso, kung maaari makahingi ako sinusubscribe at i-click mo na rin ang bell button para lagi ka updated sa mga episodes na Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood and happy weekend sa mga kapuso. God bless us all.